Curious ka ba sa mga ginagawa ng isang masipag na OFW dito sa Japan kapag rest day? Tara, samahan niyo ako sa A Day of in My Life dito sa Japan. Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW dito sa Japan, magpipitong taon na. Dati akong trainee at ngayon ay SSW na. At ganito ko sinisimula ng araw kapag rest day ko. Pagkatapos kong mag-pray at magligpit ng bed ay kukuhanin ko na itong aking laundry basket para maglaba. Kadalasan, ito muna yung una kong ginagawa bago ko gawin yung ibang bagay para habang ginagawa ko yung mga susunod, umaandar na yung labahin ko. Kapag naisalang ko na ang mga labahin, pupunta naman ako dito sa lavatory para mag-freshen up. Tapos, after that, diretso naman ako dito sa kusina para magpainit ng tubig para sa kape. At ngayong araw, dahil wala akong iiniting pagkain sa ref, magluluto ako ng pagkain para sa almusal. At ito yung lulutuin ko, yung corned beef dito sa Japan na napakamahal pero mabuti na lang at maraming laman. Kaya nakagawa ko ng 2 putahe. Diskarte ba? Nagsangag na rin ako ng kanin at pagkatapos ay hinanda ko na yung kape at nagluto rin pala ako ng noodles. At eto na, nakahanda na yung brunch ko. Ang dami no, mag-isa lang naman akong kakain. Pero okay lang, sanay naman akong mag-isang kumain. Pagkatapos kong mag-brunch ay sakto, tapos na yung mga nilalabhan ko at isasampay ko ng mga ito. Ito yung advantage kapag sinalang mo na yung labahin bago ka pa kumilos ng mga ibang gawain. At nakakatuwa ang weather ngayong araw, matutuyo tong mga nilabhan ko. After magsampay, magluluto na ako at inuna ko na itong isda. Pinirito ko lang ito, tapos nagluto din ako nitong ginataang alimasag. Itong alimasag, sale ko na nabili. Tapos, naggisa din ako nitong ampalaya na may itlog. Mga madadali lang yung putahe ko. Nagluto rin pala ako nitong longganisa na galing sa Costco. Masarap to. Tapos, nag-prepare din ako nitong mga gulay para kunwari healthy living tayo. Pagkatapos kong makapagluto ng mga pagkain na babaunin ko for a week ay ito namang mga hugasin ang hinarap ko. Masarap sana kung may katuwang sa buhay no, yung ikaw yung nagluto tapos yung kasama mo naman yung maghuhugas ng mga pinagamitan. Pero ayos lang, madali lang naman gawin ang mga paghuhugas na ito. Syempre dapat pulido nating linisin yung lababo. Pagkatapos naman nun ay hinarap ko naman ang paglilinis dito sa aming kusina. Magva-vacuum naman ako this time at inuna ko na nga dito sa may area ng labahan at lavatory. Feeling ko sobrang sipag ko naman today pero alam mo ba dear, hindi naman to palaging ganito. Syempre may mga araw din talaga ng rest day na gusto mo lang talagang humilata at magpahinga. Pagkatapos ko nga sa labas ay ito namang kwarto ko ang vinacuum ko. Hindi naman dito madumi pero marami nga lang talagang mga buhok na nahuhulog. At syempre bilang masipag ngayon, kailangan natin tong i-vacuum at linisin din. After mag-vacuum ay naisip ko pa talagang magpunas dito sa sahig. Masyado naman ata talaga akong sinapian ng kasipagan ngayong araw na to. Parang general cleaning na rin ata tong ginagawa ko. Bali dito sa apartment namin, wala naman kaming rule kung sino yung maglilinis talaga. Kung sino lang yung sipagin pero dapat na maintain yung kalinisan. Pagkatapos kong magkuskus ng sahig ay ito namang CR namin ang inasikaso ko. Madali lang din linisin ang mga CR dito sa Japan at hindi rin naman masyadong nagdudumi talaga. Pero syempre dapat bilang responsableng housemate na maintain natin yung kalinisan. Pagkatapos sa CR ay nagtapon naman ako ng mga basura. At ngayon, oras naman na para maligo. Parang ang husay ko ngayon, hindi ako masyadong nag-cellphone. Pagkatapos kong maligo ay kailangan kong patuyuin yung buhok ko para naman hindi tayo mukhang bruha sa video. Kasi pagkatapos kong magpatuyo ng buhok ay haharapin ko naman itong aking mga tupiin. Diba hindi natatapos ang gawain, isipin mo single lang ako niyan, wala pa akong anak. At eto na nga, dumating na yung tukso at hindi ko na napigilang mag-cellphone. Pero dahil tayo ay nagvi-video, kailangan ipakita natin na hindi tayo matatalo ng cellphone na yan. Diba, maigi talaga kapag nagdo-document ako sa mga ginagawa ko, natatapos eh. Siguro kung hindi ako nagvi-video ngayon, naku, anong oras ko pa to matatapos ng mga tupiin na to? Favorite ko pa naman to sa lahat gawin. At syempre, pagkatapos magtupi, meron yung mga naiiwang mga alikabok at himulmol, kaya kailangan ko dito mag-roller. Para naman sobrang perfect talaga yung kalinisan ng kwarto ko. At hindi ko na nga namalayan, grabe, mag-aalas 10 na pala ng gabi at hindi pa ako nagdi-dinner, kaya dali-dali na akong naghanda ng aking mga makakain. At ang sarap ng ulam ko tonight, ginataang alimasag. Kapag marami talagang ginagawa, hindi na namamalaya ng oras. At ang sarap din talaga ng kain ko dito. Masarap din kasi yung pagkakaluto ko ng ginataang alimasag. At dahil feeling ko sobrang sipag ko talaga today, deserve ko rin na mag-ice cream. Paminsan-minsan lang to dahil hindi naman ako masyadong mahilig sa ice cream. After ko mag-dessert ay hinanda ko na yung babaunin ko kinabukasan. Sobrang haba na talaga ng araw ko today. Ang dami kong nagawa at napaka-fulfilling kapag ganito yung nangyayari kapag rest day. So after kong i-prepare yung babaunin ko kinabukasan ay naghilamos at toothbrush na ako at oras na ngayon para mag-self-care. Meron din akong konting skincare routine pero parang hindi naman epekto to sa aking mukha. Pero ginagawa ko pa rin. Milano CC lang yung ginagamit ko. At mag-alas 11 na to ng gabi at siguro naman deserve ko na talagang mahiga dito sa aking kama. At sa mga nakaabot hanggang dito, maraming salamat sa panonood. Paano ba yan? Good night na!